Nakabili na nga tayo ng kulungan at bagong birdie na makakasama ng nahuli nating ibon mga par. Medyo ginabi nga tayo dito mga par pero okay lang, di bali na. At least magiging happy at masaya na yung birdie natin mga par. Meron na siyang makakasama, hindi na siya mag-iisa. At sobrang excited nga ng aking Junakis dyan mga par. Gusto niya na kagad buksan at makita yung birdie kung anong kulay mga par. Pinapahulaan ko nga sa kanya kasi kung anong kulay ng binili kong birdie mga par. Kaya tara, linisin na kagad natin yung kulungan mga par kasi medyo maalikabok yung kulungan mga par. Dito na lang tayo sa loob ng bahay maglinis mga par kasi medyo malumok dun sa labas mga par. Baka magka-dengue pa tayo dun mga par, kaya dito na lang tayo sa loob mga par. Walis-walisan nga lang natin mga par para matanggal lang yung mga alikabok. Tsaka tong nest box niya mga par medyo maalikabok din, kaya kailangan din natin walisin to mga par. Tsaka baka may mga insektong maliliit dito, kailangan matanggal yung mga par para hindi kagad masira yung nest box natin, hindi bukbukin ng mga anay mga par. Kailangan linisin natin hanggang loob mga par. At ito nga pala yung nabili kong nest box mga par, medyo malaki siya. Ito daw kasi yung advisable na size para sa African lovebird mga par, para hindi sila masikipan at hindi sila mag-away dun sa loob mga par. At para makabuo din sila ng sobrang laking pamilya mga par, para mabilis silang makapagparami, bilan na natin siya ng malaking kwarto mga par para jamming sila dito sa loob mga par. At kung magtatanong nga kayo mga par kung magkano bili ko dito sa nest box, ay meron pang ebidensya mga par, 250 pesos bili ko sa ganyang kalaki mga par. Goods na to para sa African lovebird natin mga par. Kaya tara na mga par, i-set up na natin to agad-agad mga par. Ipepesto nga lang natin siya dito sa may gilid mga par kasi merong butas dito mga par. Problema nga lang mga par, hindi pala siya kasya doon sa may butas mga par. Kailangan pa ba natin sirain to mga par para magkasya yan mga par? Tapos naman kapag dito natin siya pinesto sa loob mga par, medyo masikip na ililiparan nila mga par. Baka hindi na sila maging komportable, hindi na sila makalipad dito ng maayos mga par. Gusto ko rin kasi medyo maluwang-luwang yung liliparan nila mga par, kaya mas maganda talaga kung sa labas natin ipepesto to mga par. Kaya sirain na lang natin siguro to mga par, lakihan natin yung butas para magkasya yung tuntungan dun sa nest box mga par para maipasok natin siya. Fast forward na nga tayo agad-agad mga par, nalakihan ko na nga dyan yung mga butas mga par. Pinagpuputol ko lang ng cutter yung alambre na yan, tapos yung sobrang alambre mga par, pinagtutupi ko na lang para hindi masugatan yung birdie natin mga par. Baka masugatan yung birdie natin kawawa naman mga par. At ayan, saktong-sakto nga yung butas natin mga par, walang labis, walang sobra at wala ring kulang mga par. Kaya goods na yan mga par. Kaya fast forward na tayo ulit mga par, nilagyan ko na nga ng screw yung ibabaw ng nest box para yan ngayong kakapitan kapag sinabit natin siya dito sa kulungan mga par. Goods na ba yan mga par? Matibay na ba yan mga par? Ginamitan ko nga lang yan ng alambre, tapos dito sa gilid cable tie lang yung ginamit ko mga par. Di ba yan ngangat-ngatin ng African natin mga par? Palagay nyo hindi bibigay ang ginawa ko mga par, kasi baka kinabukasan magulat na lang tayo nakawala na yung birdie ko mga par. At syempre hindi mawawala tong tuntungan nila mga par, para habang nagkakapit tayo dun sa labas mga par, papanoorin lang natin sila dyan mga par naglalabing-labing, di ba mga par, ayos. At ito na nga yung pinaka-finish product natin mga par, napakaganda mga par, ang sarap sa mata, ang sarap tignan nito mga par habang nagkakapit tayo dun sa labas mga par. Di na ako makapaghintay mga par, excited na ako mailagay ito dun sa labas namin mga par. Kaya sana nga maparami natin to mga par para mabigyan natin yung mga solid followers natin dyan mga par. Kaya tara na, ilagay na natin to agad-agad tong nahuli nating birdie mga par. Siya na yung unahin natin mga par para makapagpahinga na siya dito sa bagong bahay niya mga par. Isama na rin natin tong karton mga par kasi baka mamaya makatakas na naman to mga par. Ang bilis pa naman makalipad mga par. At isunod na nga natin tong bagong bili nating birdie mga par. Isama na rin natin yung box. Ay, muntik na makatakas na naman mga par. Nakita nyo mga par, sobrang bilis niya mga par. Muntik na naman makatakas mga par. Buti na lang naisara ko kagad yung pintuan mga par. Medyo lumakas at sumigla na nga siya dyan mga par. Siguro gutom lang talaga to kaya nanghihina to nung nakaraan mga par At tulungan na rin natin makawala tong isang bagong bili natin mga par. Baka akala nyo pusa laman nito mga par. Karton lang yan mga par. Ayun mga par, nakalabas na nga siya mga par. Diba magkamukha sila mga par? Pero yung ulo nito orange na orange mga par. Buong buo yung kulay niya. Mas maganda yung kulay niya sa ulo mga par. At lalaki nga yung gender na binili nating ibon mga par. Kasi yung nahuli nating ibon mga par, babae siya kasi maluwang-luwang yung sipit-sipitan niya mga par. Kasi yung daliri ko Kung hindi ako nagkakamali. At bigyan na nga din natin sila ng pagkain mga par. Kasi anong oras na dito mga par? Hapunan na rin mga par Kahit kami hindi pa kami kumakain mga par Pero unahin na natin sila mga par para sumigla at lumakas na sila mga par. Tanong ko lang din mga par para sigurado, malalaman ba sa tingin kung babae o lalaki yung mga African lovebird mga par? Para sigurado tayo mga par. Baka mamaya kasi pares lalaki o pares babae itong mga par. Hintay tayo ng hintay, hindi nangingitlog mga par. At itatabi ko muna nga to sa loob ng bahay namin mga par kasi ginabi na nga tayo mga par. Masama na magpukpok sa gabi, baka mapagalitan pa tayo mga par. Kaya hanggang sa muli natin pagkikita mga par. Paalam!